Hello mga Mars! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Maghatid pala ako ng aking estudyante. Nauna na sila. Tapos, syempre tatakbo lang ako para mahabol ko sila. Ay, Puzar! Huwag na kayo magtaka kung bakit left and right yung mga basura. Today is Friday. Mamaya yan kukuliktahin ng truck. Ang alam ko, pagkulik ng basura dito, by village, may kanya-kanyang sizes yan. Ang price niyan, iba-iba din. Ganyan kalaki. Yung pinakamalaki, yun ang medyo mahal. Hindi every Friday ang plastiko kuliktahin. Alternate siya ba? General waste din. Alternate. May Friday din na ang i-collect nila, mga cardboard, o iba-ibang sizes. Pero mas mura itong maliliit. Mga Mars, nandito na pala ako sa bahay. Then, isalin ko lang yung aking nagawang skincare. May nakita ako sa Facebook. Kunin ko lang muna itong mga basin na container ba. Dito ko nilalagay ang oil. Tapos dito naman yung itim-itim. Gamit ko ito sa kamay. I-scrub ko ba. Medyo dark pa pala dito sa loob. Dahil yung panahon namin today, may ulan. Kaya i-switch on lahat ng light. Tignan nyo. Wala si haring araw. Kanina lumabas yun. Ngayon, nagtago na siya ulit. Natakot siguro sa akin ba? Dito na pala yung pang skincare. More than 3 days na ito. So, kailangan ko na itong salain. Ayan. Para sa aking face. Para magmukha tayong tao ba? So, ginamitan ko ng cloves na powder, olive oil, ground coffee. Ito ang ginagamit ko every night. Gumamit ako nito. Mahigit 2 weeks na. Napaka-soft. Itong nilugdang bao, ginawa kong scrub dito sa aking nose kasi dito ang pinakamaraming whiteheads. Tapos minsan din dito, itry ninyo. So ito na yung gagamitin ko as a skincare every night para to sa kamay ko. Dry kasi yung aking kamay. Ang ganyan ko yan every day after maghugas ng pinggan. Hindi mo na kailangan ng hand cream. Maraming nagsabi sa akin ba, mayaman daw ako dahil nakapag-asawa ako ng afam. Diyos ko Lord, kung marami kaming pera, hindi na sana ako mag-DIY, di ba? Bibili na lang ako ng Mary Kay. Kung sasabihin niyo sa akin, maganda nga yung bahay ninyo. Ang bahay namin is normal lang ito sa Slovakia. Ang mga mayaman dito, hindi ganito ang bahay. Ito sa amin, simple lang ito, pang ordinaryong tao. Then dito sa Slovakia, hindi din kupitinsahan ba kung walang pakialam ang mga tao. Kung mayaman ka man o mahirap, malalaman mo lang dito ang mahirap yung mga homeless. Pero sa mga normal lang na tao, wala. Hindi ko nga alam dito na mayaman na pala yung kapitbahay namin. Hindi mo talaga ma-identify ba? Hindi katulad sa atin na sa pananamit pa lang, alam mo na. Dito wala. Simple lang. And ang tingin ng mga tao dito, equal lang din. Wala silang inisip, ito hindi namin to ka-level dahil mahirap lang kami. Wala mga Mars. Hindi ito katulad sa atin. Tapos, less ang marites. DIY din ito. Fertilizer ng aking orchids. Itatry ko lang to. Hindi naman ako sure kung effective ba talaga to. Dito ko to gawin sa table. 3 orchids lang naman ang meron ako. Naisip ko ito para mulaklak itong orchids ko ba. Wala pa siyang bulaklak. Walang siguro ito sa pagmamahal. May flowers pa naman. Itong dahon lang ang kailangan kong linisan. Isa, matagal na to. Ayan nung nakita ko ba, ganito pa pala mag-alaga ng orchids. At least, yung gagamitin ko, nandito lang available sa kusina. So, hindi na ako bibili. Kukunin ko lang tong container. Pang-spray ko sa dahon. Binili pala to ni Vladimir dahil ginamit niya to nung nag-build siya ng bahay ba. Gamit ko ito para sa pang-spray. Mga flowers at saka mga tanim-tanim namin dito. Ang dami kasing mga insekto Pala ang breadcrumbs. Tapos ito yung cinnamon. Ito ang ginamit ko pang sala Perfect. Ito lang kailangan tubig. Nag-slip over ito ng one night. Itong cinnamon, ang ipahid, ginamitan ko ng cotton. Ito yung ipunas ko sa dahon. Uy, mamulaklak ka ha. Sabihin ko na sa inyo ang katotohanan na hindi ako marunong mag-alaga ng mga tanim. Kaya nga, panay ang research ko sa YouTube
And thank you Lord, nakita ko itong prosesong ito. At hopefully na mag-work ito sa mga orchids na meron ako. Nakaligo na. Yung nagmamayari na lang, walang ligo. Hindi naman halata. Ilagay ko lang dito ang cinnamon, hindi lahat. Pag-spray ko lang dito sa dahon. Punasan ko lang ng tissue. Itong prosesong ito, sinunod ko lang. Ang pagdilig gamit ang breadcrumbs at saka cinnamon, 10 to 14 days. Dapat daw nakababad. Yung cinnamon at saka breadcrumbs, ibabad ko lang ito ng 20 minutes. Yan, okay na. Next month, tignan natin ang result. Magsundo na pala ako kay Philip. Umuulan sa labas. Magdala lang akong payong. Ang problema lang, may bike si Philip ko nadala. Paano na kaya ito? Magdala lang din ako ng kanyang umbrella just in case na lumakas yung ulan na ito. Wala, medyo malakas pala. Paano na ito? Alam ko na, magdala ako ng raincoat. Ito, mamili ako mamaya kung anong dapat ipasuot ko kay Philip. Mas maganda siguro kung raincoat, no? Tapos may bike siya, dahan-dahan lang kaming maglakad. Maganda naman yung panahon sa nakita nyo. Di ba, lumabas sa haring araw. Ngayon, biglang nawala. Umulan, ang malupit. Umulan pa talaga. Kaya itong jacket ko, waterproof naman ito. So, hindi ako mabasa nito. Plus, may payong pa ako. Ganito talaga kapag may ulan. At least, hindi masyado nang malamig. Ang malupit nito, may ulan na, malamig pa. Ang hirap ng buhay kapag ganito ang weather. Uy, at least Friday na ngayon, mabasa man si Philip. Okay lang. Dahil yung damit niya, lalaban ko naman bukas. Minsan kapag ganito ang panahon dito sa Slovakia, ang mga bata maagang kumakain. Maaga din silang umakyat doon sa itaas, matulog. Dito na pala ako sa building ng kindergarten. Akala ko taligsik lang. Medyo malakas ang ulan. Ayan na si Philip, pinasuot ko na yung raincoat niya. Sabi niya, kuya daw niya yung raincoat. Medyo basa pa pala yung upuan. Pumali kasi slippery. Yan ang gusto mo mag-bicycle. Tignan mo ngayon. Sana hindi slide. Oo, nagkalisod na si Philip. Basa na yung trouser niya. Kayaan mo na yan. Gusto daw niya yung raincoat ni Kuya Alex. Sabi ko sa kanya, dahan-dahan lang. Ayan, dahan-dahan lang din siya. Nakakairita ba? May babae kami na nakasalubong. Nag-hi ako sa kanya. O, parang wala siyang nakitang tao. Ganyan ang ibang tao dito. Hindi lahat mabait. Sa 10%, 3% lang yung friendly. Mostly sa kanila nakasimangot. Parang napildi ng luto ba? Is it sumokre? Be, gidi mo kre? Your trouser? No, everywhere. Rain, rain, come away, come again, another day. Ako, lumakas man yung ulan. Hindi siguro nagustuhan yung tono ba? Si Philip, nakatulala na oh. Thank you, jacket. At least basa ka, sa labas lang. Hindi naman malayo, 10 minutes lang. So, carry bells lang. Yung raincoat lang ni Philip, ang basang-basa. Pati yung kanyang bicycle. May papel pa pala dito na galing sa kindergarten. Kaya resibo na dapat bayaran. Ito yung breakfast at saka lunch ni Philip. 34 euros. Ay, thank you Lord. Saturday na bukas. Makapagpahinga rin sa exercise. Hatid sundo ng mga bata. Mga Mars, kahapon pala, nag-absent si Kuya Alex. Bumalik na naman yung sakit ni Kuya Alex sa tiyan at saka lagnat. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil si Vladimir, napaka-hands-on niya. Every time na magsakit yung mga bata, Kuya Alex, kahapon nagkasakit siya, talagang dito niya pinatulog. Katabi yung laruan na yan. Dito, sa kamang to, magkatabihan sila. Yun nga, monitor ni Vladimir, yung ang lagnat ni Kuya Alex. Simula nung dumating kami dito sa Slovakia, ganyan na ang ginagawa ni Vladimir. Na minsan, na misunderstood ko ba? Kaya panay ang away namin dahil lang sa mga bagay na yan. Siya mismo ang magsabi sa akin na ako lang ang magmonitor. Kahit na magising yan siya ng early in the morning, ang sa kanya lang, masecure daw niya yung temperature. Kahit na sinasabi ko sa kanya, ako lang, dahil may pasok pa nga siya. Kailangan pa niyang gumising ng maaga, makulangan siya ng tulog ba. Minsan nagagalit na nga ako sa kanya dahil yung pag-aalaga niya, yung kunting kibot lang ng mga bata, lalo na kapag may sakit,
Nagagalit kasi siya sa akin, wag mong lagyan ng ganyan, wag mong bigyan ng ganito. In middle of the night, gumigising talaga yan si Vladimir. Hindi lang kay Alex siya ganyan, pati kay Philip din. Ganyan talaga si Vladimir. Ang pag-alaga niya sa mga bata, higit pa sa isang ina. Nagpapasalamat talaga ako kay God. Siya ang nagiging husband ko. Kapag magkasakit si Alex at saka si Philip, mag-worried lang ako kung morning, nawala si Vladimir dito. Pero kung sa gabi, si Vladimir na ang naka-in-charge. Kahit na may mga misunderstanding kami to each other, minsan, pero pagdating sa mga bata, tudubigay talaga yan siya. Kahit sobrang pagod pa niya, baliwala yan. Basta, ma-secured lang niya na okay si Philip at si Alex. Iba-iba ang ating swerte sa buhay. Si Vladimir, hindi yan siya sweet sa akin. Hindi siya talkative. Pero maalaga siya sa mga bata. Kaya maswerte si Philip at saka si Alex. Bye mga amigos, amigas, titos, titas. Paalam! See you next time!